Magandang araw Sir Bob, pati na sa mga listeners nyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jerome. Madalas kong abangan yung mga kwento nyo sa channel at gusto ko lang ibahagi yung karanasan ng pamilya ko. Matagal-tagal na rin mula nang magkaroon kami ng pagkakataong magbakasyon bilang pamilya. Lagi kasi akong abala sa trabaho. Si Laura naman sa bahay at yung mga bata palaging may pasok. Kaya nang inalok ako ng kaibigan kong si Marco na gumamit ng isang private rest house sa isang liblib na bayan sa Cavite, pumayag ako. Tahimik raw ron. Perfect para sa isang overnight stay. Habang binabaybay namin ang makipot na kalsada papunta doon sa private resort, napansin kong unti-unting nagbabago yung paligid. Mula sa malalawak na bukirin at palayan, napalitan ito ng makakapal na punong kahoy na bumabalot sa kalsada. Yung liwanag ng araw ay parang hindi umaabot sa lupa dahil sa kapal na mga sanga at dahon. Palihim akong tumingin kay Laura. Tahimik lang siyang nakatingin sa labas ng bintana, hawak ang kamay ng aming bunso. Pagdating namin sa rest house, agad kong napansin yung bahay. Hindi ito moderno na inaasahan ko. Isa siyang lumang bahay na gawa sa kahoy. May malalaking bintana at isang lumang terasa na may antigong upuan at mesa. Maganda ito sa isang banda, pero may kung anong bigat sa hangin habang naatitig ako rito. Pagpasok namin sa loob, napansin ko yung kakaibang ambience. Luma ang lahat ng muebles, mabibigat na kahoy na upuan, lumang chandelier na bahagyang nanginginig kahit walang hangin, at isang malaking painting sa dingding. Larawan ito ng isang pamilya, ama, ina at dalawang bata na nakatayo sa harap ng bahay. Hindi sila nakangiti. Yung mga mata nga nila parang sumusunod sa amin saan man ako lumingon. Nagdesisyon kaming mag-swimming bago maghapunan. Presko naman yung tubig sa pool, pero napansin kong masyadong malamig para sa ganitong panahon. Summer kasi yon, kaya mainit talaga ang panahon. Naramdaman ko rin yung kakaibang bigat sa paligid, yung parabang hindi lang kami ang nandoon. Habang lumalangoy, napansin kong parang may anino sa ilalim ng tubig. Alam kong hindi sa amin yon. Napansin ko ito sa gilid ng paningin ko. Maitim na hugis na hindi gumagalaw, pero nandoon. Hindi ko alam kung makapal na lumot ba siya o ano. Lumangoy ako papunta sa gilid at sumisid para tingnan ng mabuti. Habang nasa ilalim, nanlaki ang mata ko nang makita kong parang may isang kamay na nakaunat sa tubig. Nakalutang lang at walang katawang nakakabit. Mabilis akong umahon at luminga-linga sa paligid, pero wala akong nakitang kahit sino. Paglingon ko kay Laura, napansin kong nakatingin siya sa akin at parang nagtataka. Hindi ko alam kung may napansin din ba siya, pero hindi ko na siya tinanong. Habang nagpapatuyo, napatingin ako sa lumang bahay. Sa ikalawang palapag, sa isang bintana na sigurado akong sarado kanina, bahagyang may siwang. Sa loob ng siwang, pansin ko yung dalawang matang naatitig sa akin. Kinabahan ako nun, pero sa isang iglap, bigla yung nawala. Baka namamalikmata lang ako. Pagbalik namin sa bahay, napansin kong nakabukas na ang isa sa mga bintana sa sala. Sigurado akong sinara ko yun bago kami lumabas. Nilapitan ko ito at dahan-dahang sinara. Pero habang ginagawa ko yun, may napansin akong kakaiba sa sahig. May basa at maduming mga yapak. Malinaw ang marka nito sa lumang kahoy na sahig. Mga bakas ng paa na parang galing sa may pinto papasok sa loob ng bahay. Nanindig ang balahibo ko. Napalingon ako sa paligid, pero wala akong ibang nakita. Huminga ako ng malalim at nagdesisyong wag na lang itong pansinin. Kumain na kami nun at nagkwentuhan saglit. Naglikpit, tapos oras na para magpahinga. Nang nasa kwarto na kami at higaan, ramdam ko yung bigat sa paligid. Tahimik naman ang buong bahay, maliban sa mahihinang tunog na parang kahoy na unti-unting lumulutong na para bang may naglalakad sa taas.
Pilit kong pinikit ang mga mata. Pero ilang saglit lang ay naramdaman kong bumibigat yung hangin. Yung para bang may nakatayo sa tabi ng kama. Hindi ako gumalaw. Pinakiramdaman ko lang. Ilang sandali pa, may naramdaman akong malamig na hangin sa batok. Kasabay nito, may narinig akong mahina na pabulong na boses sa mismong tabi ko. Malinaw ang pagkakasabi nito ng, "Bakit kayo nandito?" Napadilat ako, pero wala akong ibang nakita. Si Laura mahimbing na tulog. Pero kahit sa dilim ay kita ko yung bahagyang pagkakunot ng noo niya na parang hindi mapakali. Inisip kong dahil sa luma ng bahay kaya ganun yung pakiramdam ko. Pinilit ko na lang itulog yung nararamdaman. Pero bago ko tuluyang ipikit ang mga mata, sa sulok ng paningin ko may nakita akong aninong parang dahan-dahang sumisilip mula sa siwang ng pinto. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi sa isang malakas na tunog mula sa itaas. Yung para bang isang bagay na bumagsak. Agad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Tahimik ang paligid pero dinig ko ang mahihinang yabag sa sahig sa taas. Tumingala ako. Sa dulo ng hagdan, sa madilim na pasilyo sa ikalawang palapag, may isang figura. Hindi ko makita yung mukha nito pero alam kong naatingin ito sa akin. Hindi ako maagalaw nun. Parang may malamig na hangin na bumalot sa katawan ko at pinipigilan akong humakbang. Yung figurang yon, dahan-dahang lumapit sa hagdan. At sa bawat hakbang nito pababa, unti-unti ko nakikita ang anyo nito. Isang babae, nakaputi, mahaba ang buhok pero walang muka. Wala siyang mga mata, ilong, bibig, basta blanko yung mukha niya na parang tuod na kahoy. Nagawa kong gumalaw at napasandal sa dingding. Mabilis akong humakbang pabalik ng kwarto. Pero bago ko maabot yung pinto, biglang lumamig yung paligid. At sa isang iglap, nasa likod ko na ito. Ramdam ko yung malamig nitong hininga sa batok ko. Mabilis kong pinihit yung doorknob, sinipa ang pinto at nakapasok sa loob. Sinara ko ng malakas at mabilis na nilak. Nataranta si Laura at napabangon. Tumingin siya sa akin pero hindi siya maapagtanong. Biglang lumamig yung paligid. Pansin ko sa ilalim ng pinto na may aninong dumaan. Kasabay nito, bumukas ang ilaw sa terasa. At mula sa maliit na siwang ng bintana, nakita ko kung paanong dahan-dahang naglaho ang figura. Napatingin ako kay Laura. Hindi ko alam kung nakikita niya yung nakikita ko. Naatayo siya sa tabi ng kama, hawak ang balikat ng aming bunso na mahimbing pa ring tulog. Nanginginig yung mga kamay niya pero hindi siya umiimik. Sa labas ng kwarto, naririnig ko ang mahihinang yabag sa kahoy na sahig. Dahan-dahan itong gumagalaw papalapit sa pinto. Alam kong naroon pa rin ito. Huminga ako ng malalim at nilapit ang tenga sa pinto. Wala na akong marinig. Tahimik ang lahat. Pero alam kong may naatayo sa kabila. Bago pa ako makalayo, bumangon ang tunog ng kuko sa kahoy. Isang mahabang pagkaladkad. Yung parang matatalas na kuko na humahagod sa pinto. Tapos mabagal yon at paulit-ulit. Parang pinaglalaroan kami ng nilalang na yon. Napaatras ako. Nang lingunin ko si Laura, nakita kong hawak na niya yung rosaryo mula sa bag. Mahigpit niyang kinukuyom ito habang binubulong ang dasal. Ramdam ko ang pagbigat ng hangin sa kwarto na parang may ibang presensyang pumupuno sa bawat sulok. Muli kong tinapat ng tingin sa ilalim ng pinto. Doon ko nakita yung anino. Mahaba ang hugis nito, hindi sa isang anino ng normal na tao. Gumagalaw ito sa sahig at dumadaloy na parang usok. Unti-unting lumalawak at dahan-dahang sinasakop yung harap ng pinto. Napapaatras na ako nun. At maya-maya, biglang tumigil ang lahat. Walang tunog o ingay, basta tahimik. Akala ko umalis na ito. Pero biglang tatlong malalakas sa kalabog ang yumanig sa pinto.
Halos mapatid yung hininga ko sa gulat dahil parang may pilit na pumapasok. Dinidiin ang sarili sa kahoy at walang tigil sa pagbangga ng pinto. Hawak ko na yung doorknob ng mahigpit. Iniisip na yun ang paraan para hindi siya makapasok. Matapos ang ilang saglit, isang malakas na kalabog. Nagsara ang mga ilaw at dumilim ang paligid. Tanging tunog ng mabibigat na paghinga yung umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Pero hindi ito galing sa amin. Ibang presensya siya na kasama namin sa loob. Halos hindi ako makagalaw nun. Madilim sa buong kapaligiran. Kahit na hindi ko masyadong maaninag, ramdam ko yung malamig na hangin na dumadaloy sa paligid. Narinig kong muling bumulong si Laura. Mas mabilis na yung pagbigkas ng dasal niya. Napansin kong unti-unting lumiliwanag yung paligid. Dahan-dahan bumabalik yung ilaw sa lampshade sa tabi ng kama. At sa saglit na iyon, nasilayan ko na. Sa sulok ng kwarto, malapit sa aparador, nakatayo ang isang figura. Mataas siya, manipis at putlang-putla. Blanko ang mukha nito. Dahan-dahan itong lumingon sa akin at hindi ako nakahinga nun. Napaatras ako at niyakap si Laura at yung mga anak namin. Habang nagliliwanag yung ilaw, unti-unting lumalabo ang anyo nito. Parang usok na nahihipan ng hangin. Unti-unti itong naglaho sa harapan namin. Hanggang sa wala nang natira. Tahimik na ulit yung paligid. Parang bumalik sa normal ang lahat. Hindi ko alam tuloy kung panaginip ko lang ba yun, kung ini-imagine ko lang ba. Pero kasi pareho kaming gising ni Laura. Kakasikat pala ng araw kinaumagahan, dali-dali na kami nag-empake. Ayaw na naming magtagal sa bahay na yon. Hindi na nga kami nakapag-almusal pa, basta hinintay lang naming magising yung mga bata. Habang binabaybay namin ang daan palabas, ramdam ko pa rin yung bigat sa dibdib ko. Alam kong may kakaiba sa bahay na yon. Habang palayo kami, sa rear view mirror ng sasakyan, saglit kong nasilayan yung rest house sa huling pagkakataon. Sa terasa sa itaas, may nakatayong isang figura. May kataasan nito, maputla at parang walang muka. Alam kong naatanaw ito sa amin habang papalayo kami. Sinabi ko sa sarili ko na hinding-hindi na kami babalik doon sa lugar. Hinding-hindi na kami mag-overnight sa private rest house na yon sa Cavite. Napag-alaman ko rin pala, Sir Bob, na bukas ang third eye ko, pero hindi palaging sensitibo. Nung panahon lang na yon, lumakas yung pakiramdam ko. Pati yung asawa kong si Laura, hindi man niya nakikita ang lahat nun, pero mabigat din ang pakiramdam at narinig din niya yung mga narinig ko. Magandang gabi sa inyo, Boss Bob, pati na rin sa mga walang sawang nakikinig sa inyo sa channel tulad ko. Ako si Joseph. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari nung 20 anyos pa ako nang mapagpasyahan naming magkakaibigan na mag-overnight. Matagal-tagal na rin mula nung huli kaming magkita ni na Mark at Jonas, mga matatalik kong kaibigan. 3 taon nang lumipas simula nung huli kaming magkakasama noon. Dahil nagkanya-kanyang buhay na kami. Pare-pareho kaming abala sa trabaho. Kaya nang magkaroon kami ng pagkakataong magkita ulit, hindi na namin ito pinalampas. Si Mark yung nakahanap sa lugar. Isa siyang private resort na nakita niya sa isang online group. Maganda raw ang reviews, tahimik at may swimming pool na perpekto para sa inuman. Wala raw masyadong tao, kaya tiyak makakapagpahinga kami ng maayos. Sa may bandang Zambales daw ito. Halos 3 oras ang biyahe mula sa amin. Gabi na nang maarating kami. Walang engrandeng pasilyo o check-in counter. Yung resort nga ay parang isang malaking lumang bahay na may 2 palapag. Napapalibutan ng malawak na bakuran at isang swimming pool na may ilaw sa ilalim ng tubig.
Tahimik ang buong lugar, malayo sa ingay ng lungsod. Halos wala ngang ibang guest maliban sa amin. Pagdating namin, sinalubong kami ng matandang lalaking mukhang caretaker ng resort. Payat ang kanyang pangangatawan at malalim ang mga mata. Inabot niya ang susi sa amin bago lumakad palayo. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Pero may kung anong bumabagabag sa kanyang kilos, yung para bang nagmamadali siyang umalis. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad naming napansin yung lumang structure nito. Malinis sa loob, pero halatang hindi ito gaanong inaalagaan. May kakaibang amoy, yung halong lumang kahoy, pintura, at bahagyang samyo na hindi ko matukoy kung ano. Sa dingding, may mga naasabit na mga lumang larawan ng hindi kilalang pamilya. Black and white. May kung anong kakaiba sa mga larawan, pero hindi ko na lang pinansin. Sa labas naman, yung swimming pool. Malamig ang hangin, tapos yung tubig sa pool bahagyang kumikislap-kislap pa dahil sa ilaw sa ilalim. Napakatahimik ng paligid. Yung maririnig mo lang yung may hinang alon ng tubig tuwing nahanginan ito. Nag-ayos na kami ng mga gamit sa kwarto at agad na lumabas para simulan ang inuman. Nagsimula ang gabi na puno ng tawanan at kwentuhan. Sa tabi ng pool, nilatag namin yung dala naming alak at pulutan. Masaya yung mga unang oras ng aming inuman, puno ng alaala mula sa nakaraan. Yung 3 taon na hindi namin pagkikita ay parang isang iglap lang dahil pakiramdam namin bumalik kami sa dating gawi. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang magbago ang pakiramdam ko sa paligid. Naging mas tahimik ito kaysa kanina na para bang unti-unting bumibigat yung hangin. Napansin kong wala akong marinig na kuliglig o huni ng kung anong hayop o ibon. Para bang nakakulong kami sa resort kahit nasa open area naman kami. Maya-maya, napansin ko yung tubig sa pool. Sa ilalim ng mahina at kumikislap na ilaw, parang may madilim sa ilalim nito. Imbis na makita ko yung tiles sa sahig ng pool, parang wala itong ilalim. Para siyang malalim na hukay na hindi natatapos. Habang tinititigan ko yon, parang may gumagalaw sa ilalim. Yung parang may anino na hindi ko sigurado kung anong itsura o hugis. Napalingon ako kay Mark. Nakalubog yung mga paa niya sa tubig habang hawak ang baso. Wala siyang pakialam sa paligid at tuloy-tuloy lang sa pag-inom na parang ako lang yung nakakakita ng kung anong meron sa pool. Saglit akong napatingin sa paa niya na nakababad sa tubig. Doon, may napansin ako. May parang paggalaw sa ilalim. Isang anino na parang dahan-dahang gumagapang papunta sa kanya. Mabilis kong inalis yung tingin ko sa tubig at sinubukang ipagkibit balikat yung nakita ko. Baka dala lang ng alak o pagod kaya ako nagkaaganon. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman yung malamig na hangin na dumadaan sa likod ko. Hindi siya yung natural na simoy ng gabi. Hindi ko alam kung gaano katagal kami nag-inuman nun. Sa isang iglap, napansin kong nakatulog na si Jonah sa upuan, habang si Mark naman tahimik lang na nakaupo sa gilid ng pool. Nakayuko siya sa ilalim ng ilaw, nakatingin sa tubig na para bang may inaabangan. Nang bigla akong magising sa biglaang tunog ng tubig, yung para bang may malakas na paglundag, yung may bumagsak sa pool. Napatingin ako at nakita kong wala na sa gilid ko si Mark. Yung baso niya naatumba na sa sahig at yung tubig ng pool may banayad pang alon. Yun bang may bagong lumubog? Mabilis akong lumapit at hinanap siya sa ilalim ng tubig. Nung una, wala akong makita. Pero nang mapatitig ako ng mas matagal, may isang figura sa ilalim. Isang anino na hindi normal ang pagkilos. Sa halip na umahon, parang may bagay na humihila sa kanya pababa. Hinila ko si Jonas para gisingin. At nang magising siya, agad kaming tumakbo sa pool. Sinubukan naming hanapin si Mark, pero biglang lumamig yung tubig. Hindi siya yung natural na lamig ng tubig,
yung para siyang nanunuot sa buto. Habang nag-aalalang nakatayo sa gilid, nakita naming lumitaw si Mark sa gitna ng pool. Nakatihaya at hindi gumagalaw. Walang ekspresyon yung mukha niya. Bahagyang nakabuka yung bibig niya. Yung mga mata niya nakatanaw lang sa langit. Sa ilalim naman niya, may napansin akong kung anong madilim na anino. Hinahatak namin siya pero parang bumibigat yung katawan niya. Yung parang may pumipigil sa amin. Sa isang iglap, lumubog si Mark na parang may kung anong humihila sa kanya sa ilalim ng tubig. Napasigaw na kami ni Jonas at humihingi ng tulong. Nagtangkang lumusong si Jonas. Pero nang hawakan niya yung tubig, sobra siyang nanlamig at agad umatras. Hindi namin alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Parang hindi na yun dala ng kalasingan o impluwensya ng alak. Hindi namin alam kung dapat ba kaming tumawag ng tulong o umalis. Basta, biglang nawala yung katawan ni Mark. Hinanap pa nga namin siya sa buong bahay at sa buong lugar. Pero wala siya. Hindi namin alam ang gagawin. Takot na takot kami at hindi makatulog. Sinubukan naming tawagan yung matandang caretaker pero hindi to sumasagot. Hindi namin alam kung saan siya pupuntahan o ano. Tumawag kami sa pulis. Kinabukasan, nung dumating sila, nakita namin ang katawan ni Mark na nasa pool. Ayon sa investigasyon, walang nakitang palatandaan ng foul play. Wala ring palatandaan na nanlaban siya para sa kanyang buhay. Yung parang kusa siyang nalunod. Tinanong pa namin yung caretaker kung anong meron sa lugar. Direkta niya kaming tiningnan at sinabing may ilang guest na raw noon na nalunod sa pool nila. Isa pa nga sa mga unang biktima ay batang babae. Marami na raw ang nagsabi na may kakaiba sa pool na yon o doon sa area. Yung parang may humihila sa sino mang lumalangoy kapag hating gabi. Hindi naman pinaniwalaan ng iba yon. Baka sadyang nalunod lang talaga. Sobrang kinagpis namin dahil sa nangyari kay Mark. May parte sa akin naniniwala na may kababalaghang nangyari dahil may mga nasaksihan akong hindi maipaliwanag. Pero sa isang banda, naisip ko na baka sinadya rin ni Mark. At sakto, marami rin kaming nainom nun. Naikwento rin kasi sa amin ni Mark yung mabigat niyang dinadala ng mahabang panahon kahit na sinusubukan niyang maging okay at masaya. Hindi ko na alam. Pero minsan, naaalala ko pa rin si Mark sa ilalim ng tubig. Nakadilat ang mga mata habang may kung anong madilim na anino o figura sa likod niya na para siyang hinahatak pababa. Hanggang dito na lang boss ang kwento ko. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob. Isa ako sa mga silent listeners nyo. Gusto ko lang magbahagi ng aking nakakatakot na karanasan para magbigay babala na rin. Na minsan, mas mabuting manahimik na lang kaysa tumuklas ng mga bagay-bagay. Itagoy na lang ako sa pangalang Andrew, taga Bohol. Matagal na naming pinag-uusapan yung lumang bahay dun sa dulo ng kalsada. Isang istrukturang iniwan na ng panahon, nakatayo sa gitna ng malagong damo at baluktot na punong kahoy. Sabi ng mga matatanda, walang sino mang nakakatagal doon ng magdamag. Pero para sa amin, isa lang yung alamat. Habang papalapit sa harap ng bahay, napansin ko agad na may kakaiba sa hangin. Yung gate ay kinain na ng kalawang. At sa bawat hakbang papalapit dito, ramdam ko ang kakaibang panlalamig sa paligid. Nang tuluyang mabuksan ang gate, bumungad sa amin yung malawak na bakuran. Tahimik, halos walang hangin at tanging marahang kaluskos lang ng mga dahon ang maririnig sa ilalim ng aming mga paa. Sa harap mismo ng bahay, tumayo ako saglit. Pinagmasdan ang malaking bintana at nakaramdam na para bang may nakamasid sa amin. May bahagi sa akin na gusto nang umatras
pero di ko hinayaan na manaig yung takot. Humakbang ako papasok. Marahang tinulak ang lumang pinto. Alam mong matagal na itong hindi nagagalaw dahil medyo mahirap na siya buksan at malakas ang tunog niya. Sa loob, sinalubong ako ng alikabok at amoy ng lumang kahoy. Yung sahig ay yari sa malalapad na tabla, pero sa bawat hakbang ay parang may bumubulong sa ilalim. Yung mga gamit ay natatakpan ng puting tela, pero sa kabila ng kapal ng alikabok, parang may ilang bahagi na kamakailan lang ay nagalaw. Pumuwesto kaming magkakaibigan sa gitna ng sala. Inilapag ang mga dalang gamit. Mula sa bulsa ko, nilabas ko ang flashlight at inilibot ang liwanag sa paligid. Sa taas ng hagdan, may isang pinto na bahagyang nakabukas. Walang hangin, pero parang may hindi nakikitang puwersang nagtutulak dito para magbukas ng kaunti. Habang tumatagal, unti-unting lumalatag ang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Sobrang tahimik na ng paligid. Pero sa isip-isip ko, may nagsasabing hindi lang kami ang nandoon. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula akong makapansin ng pagbabago sa paligid. Yung hangin, hindi siya yung ordinaryong lamig. Yung parang nagyayelo. Sa sulok ng sala, may isang lumang aparador ang nakatayo. Sa unang tingin, isa lang yung lumang gamit na nakalubog sa dilim. Pero sa pagdaan ng oras, hindi ko maiwasang mapansin yung paggalaw ng gilid nito. Napapalingon pa nga ako paminsan-minsan, pero wala namang kakaiba. Kahit na ganon, may isang bahagi sa akin na nagsasabing huwag ko yung titigan ng matagal. Sa gilid ng mga mata ko, parang may mga maliit na bagay na gumagalaw. Pero sa tuwing titingnan ko, wala naman akong makitang kahit ano. Mula sa itaas, may narinig akong may hinang tunog. Hindi ko lang sigurado kung yapak ba yon, kaluskos, o yung marahang buntong hininga. Pinakiramdaman ko muna. Nang biglang naging tahimik. Walang ibang tunog sa bahay, maliban na lang sa mga may hinang huni ng kuliglig mula sa labas. Pero hindi pa ako napanatag. Sinubukan kong itutok yung flashlight sa hagdanan. Yung ilaw, sumayad sa maruruming baitang. Sa kisame na may mga bitak. Sa pinakataas, sa may dulo ng pasilyo, may isang bagay na parang sumandali lang na sumilip. Yung parabang aninong sobrang bilis na wala bago ko palubusang matukoy yung anyo nito. Unti-unting lumala yung kaba ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero pairamdam ko may ibang nakamasid. Muli akong naglibot ng paningin. Sa isa sa mga lumang salamin sa dingding, may bahaging malinis, pero napansin ko na may bakas ng kamay. Mula sa taas, narinig kong muli yung tunog at mas malinaw na. Marahan yung yabag, bumababa at bumabagal. Sa bawat yabag, mas lalong bumibigat yung hangin. Hindi ko maalis yung paningin ko sa hagdanan kahit gusto kong umiwas. Yung yabag, hindi tulad ng normal na hakbang. Masyado tong mabagal at maingat. Yung parabang may isang nilalang na nagmamasid bago lumapit. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Bigla akong napako sa kinatatayuan. Yung mga mata ko, nakatuon lang doon sa dulo ng hagdan. Naghihintay sa kung ano mang lalabas mula roon. At doon ko nakita isang babaeng payat na halos butot balat na nga. Suot niya ang isang lumang puting duster, marumi at parang nabasa ng kung anong likido. Mahaba ang kanyang buhok na basang-basa at bumabagsak sa kanyang muka. Hindi ko makita yung mga mata niya, pero alam kong nakatingin siya sa amin. Mabagal siyang bumaba. Hindi gumagalaw ang kanyang mga paa at parang hinihila lang siya pababa ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa bawat hakbang niya, naririnig ko ang may hinang tunog ng kuko na sumasayad sa kahoy. Yung parabang isang matalim na bagay na kinakalabit yung mismong hangin. Parang nagyelo ang buong paligid dahil sa sobrang lamig ng pakiramdam. Hindi ko na talaga maigalaw yung katawan ko.
Tapos hindi ko pa maalis yung tingin ko sa kanya. Yung para akong hinihigop ng presensya niya. Biglang may bumagsak na bagay mula sa taas. Isang lumang orasan na nabasag sa sahig. Nang mapatingin ako sa taas at pagbaling ko ng tingin dun sa babae, ay nawala ito na parang bula. Nang maagalaw na ako, hindi na kami nagdalawang isip ng mga kasama ko na dali-daling lumabas ng bahay. Sobrang takot at kaba ang bumalot sa buong katawan ko. Pagdating sa labas, napatid ako sa may damuhan at hingal na hingal. Parang bumalik sa normal ang buong paligid. Pero ramdam ko pa rin na may naamasid mula sa lumang bahay. Kaya tiningnan ko ito. Sa may bintana sa itaas, may isang silueta. Hindi yun kumikilos. Iba yung figura niya kumpara doon sa babaeng nakita ko. Doon ko naisip na baka hindi lang isa yung nakatira sa bahay na yon. Hindi pa rin nawawala yung bigat sa dibdib ko. May isa pang anino na naglalakad ng diretsyo doon sa bintana. Mabilis akong napatayo at napatakbo palayo. Pansin kong wala na pala yung mga kaibigan ko at iniwan na ako doon kanina pa. Hindi ko na nilingon pa yung lumang bahay. Hindi na rin ako dumadaan sa lugar na yon para makaiwas. Ito yung sinasabi kong pinsan, mas mabuti pang manahimik na lang kaysa tumuklas ng mga bagay-bagay. Pero kahit na ganon, mahilig pa rin akong makinig ng mga totoong kwentong katatakutan. At sa wakas ay nakapagbahagi na rin ako.